Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Inaanyayahan ko kayong makinig sa kwentong may pamagat na 7 taon ng kasal. Ibinigay sa akin ng aking asawa ang papel ng diborsyo bilang regalo. Nagulat kayo? Ngumiti ako ng may panguyam. Bukas, mayroon akong mas malaking sorpresa para sa buong pamilya niya. Ang makinang na mga ilaw ng pinakamarangyang restaurant sa lungsod ay nagbuhos ng kanilang liwanag sa aking suot na perlas na kulay sutlang damit na nagliha ng maparang aurea na kumikislap sa bawat galaw ko. Ang musika ay dumating mula sa entablado na hinaluan ng banayad na pagtatakpo ng mabaso ng alak na nagliha ng isang simponyang taglay ang karangyaan at romantismo. Doon ako nakaupo, nakaharap kay Marco Santos, ang lalaking tinatawag ko na asawa sa loob ng 7 taon. Sa araw na iyon na kaarawan ng aming kasal, isang tagumpay na dati ay iniisip kong tatatakan ng ginto. Inireserba ko ang FIP na silit na ito ng isang buwan bago pa man at personal kong pinili ang bawat putahe, ang bawat bote ngalak. Lahat ay mabagay na pinakagusto niya. Nais ko na maging espesyal ang gabing ito, isang gabi upang muling painitin ang pag-ibig na pakiramdam ko ay bahagyang lumamig na dahil sa abalang pag-ikot ng buhay. 7 taon, isang kapat ng aking kabataan, ang inialay ko para sa kanya, para sa pamilya niya. Iniwanan ko ang aking maliwanag na karera upang maging isang mapagmahal na asawa, isang tunay na tagapag-alaga ng tahanan upang maari niyang buong puso at buong isipang itayo ang kanyang sariling imperyo. Ang Santos Group, mula sa isang maliit na startup, ay naging isang pangalan na may timbang sa mundong negosyo at siya, mula sa isang batang lalaking walang hawak, ay naging isang makapangyarihang pangulong ng korporasyon, isang huwaran ng tagumpay na inaasam ng marami. Ipinagmamalaki ko siya at masaya ako sa aking tahimik na sakripisyo. Palagi akong naniniwala na sa likod ng kanyang tagumpay ay may malaking bahagi ang aking anino. Uminom ka na, maganda ka ngayon, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malalim at mainit. Ang kanyang mata ay tumitingin sa akin ng isang tingin na hindi ko na nakita sa napakatagal na panahon. Bahagyang nayanig ang aking puso. Marahil ay nag-aalala lang ako ng walang dahilan. Marahil ang pag-ibig niya sa akin ay naroroon pa rin. Nakatago lamang sa ilalim ng presyon ng trabaho. Ngumiti ako, itinaas ang aking baso at hinarap ang kanya. Salamat Marco. Maligayang kaarawan ng ating 7 taon ng kasal. Sama-sama naming tinanggap ang hapunan habang tumutuktok ang malambot na musika. Ikinuwento niya sa akin ang malalaking pangarap ng kumpanya, ang magakontratang malapit ng pirmahan. Nakikinig ako, tumutugon, at paminsan-minsang kinukuha ang pinakamainam na mga putahe para sa kanya. Lahat ay tila perpekto, tulad ng maunang araw nang magkasamang kami ng una. Pagkatapos ng hapunan, nagsenyas si Marco sa taga-silbi at ngumiti ng may pagkamisteryoso. May espesyal na regalo ako para sa iyo ngayong kaarawan ng ating kasal. Pumalo sa aking dibdib ang isang kasabikan. Matagal na siyang hindi nagbigayng regalo sa akin. Kinuha niya mula sa kanyang mamahaling balat na bag ang isang kahong nakabalot ng makintab na pilak na papel. Bukas ko ito ng may pananabik. Ngunit sa loob ay hindi alahas o anumang high-end na bagay. Ito ay isang gintong nakabalot na fountain pen. Medyo nagulat ako ngunit ngumiti pa rin. Salamat Marco, maganda ang panulat. Hindi lang para tignan iyan. Sinabi ni Marco, ang ngiti sa kanyang malabi ay may kakaibang kilos para pirmahan iyon. Pagkatapos ay muling isinukop ang kanyang kamay sa bag at nakuha ng isang buntong papel na A4 at inilagay ito sa mesa ng direkta sa harap ko. Ang tunay mong regalo, tingnan mo. Kinuha ko ang papel, ang aking makamay ay bahagyang nanginginig. Ang unang linya ay tumapon sa aking mata, malaki at maliwanag, petition for annulment. Ang aking puso ay tila pinigaan ng isang dinakikitang kamay. Lahat ng tunok sa paligid ay tila namatay. Ang musika, ang tawanan at usapan, lahat ay nawala at naiwanan lamang ang ugong sa aking matainga at ang mabilis na tibok ng aking puso sa aking dibdib.
Binuksan ko ang bawat pahina, ang matitik na malamig na parang yelo ay sumasayaw sa aking mga mata ang kasunduan sa pag-ari. Inilipat na niya ang lahat ng kanilang pinaksamang pag-ari mula sa mga pagbabahagi ng kumpanya, bahay, sasakyan patungkol sa kanya mula kailan paman na hindi ko nalalaman. Ang para sa akin ay isang maliit lamang na suporta, sapat lamang para maupang isang silit at mabuhay ng araw-araw. At sa huling pahina ay ang kanyang pirma, matatag at malamig, na nilagdaan sa ibang tinta. Inihanda niya ang lahat ng maaga. Itinangat ko ang ulo upang tingnan ang lalaking nakaupo sa harapan ko. Ang ngiti sa kanyang malabi ay namatay na, pinalitan ngang isang malamig at mapagmataas na mukha, isang mukha na hindi ko pa nakita kailanman. Nagulat ka ba? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay punong panunuya, na parang nagbibigay ng biyaya. Kaya pala ito ang kanyang regalo sa kaarawan ng ating kasal. Isang perpektong dula, isang matamis na saksak sa likod, 7 taon ng kabataan, 7 taon ngang sakripisyo, kapalit lamang ng ganitong lantarang pagtataksil. Isang masakit na kirot ang sumakit sa aking puso, ngunit kakatwa, hindi ako umiyak, ni isang luha ay hindi nahulog. Marahil kapag ang sakit ay lumakpas na sa hangganan, ito ay nagiging ibang bagay. Nakalimutan ko palang ipakilala, sinabi ni Marco, na parang hindi pa sapat ang kalupit-lupitan nangyari, mayroon na akong iba. Ang pangalan niya ay Jasmine Tan, anak ng Pangulong Rizal Holdings, ang aming pinakamalaking kasosyo. Buntis siyang aking anak, kailangan kong bigyan siyang kalagayan. Naintindihan mo ba? Ganun pala. Hindi lamang siya nagtataksil sa akin kundi kailangan pa niyang dahilan, isang pagpapawalang sala para sa kanyang hamak na kilos. Tiningnan ko siya, ang lalaking dati ay inibig kong buong buhay ko. Ngayon, sa aking mga mata, siya ay isang estranyo lamang, isang taong kapwa kaawa-awa at kasuklam-suklam. Ang sakit sa aking dibdib ay dahan-dahang naging isang malamig na galit. Nagpungay ako, isang ngiting pang-uyam, magaan ngunit matalim na parang kutsilyo, ay tumunok sa gitnang katahimikan. Ang aking ngiti ay nagpahinto kay Marco, ang kanyang mapagmataas na mukha ay bahagyang nalito, nagulat. Inulit ko, ang aking tinig ay naging matigas, walang kahit anong kahinaan. Oo nga, talagang nagulat, tatanggapin ko ang iyong regalo. Kinuha ko ang gintong fountain pen na kaniyang ibinigay, binuksan ang takip at matibay na nilagdaan ang aking pangalan sa petition para sa annulment ng direkta sa ibabang kanyang pirma. Pagkatapos ay itinulak ko ang papel pabalik sa kanya, ngunit Marco, tiningnan ko ng diretso sa kanyang mamata, isang tingin na hindi pa niya nakita, isang tingin na punong misteryo at hamon. Dapat mong matandaan na sa pagbibigay ay may pagtanggap din. Nagbigay ka sa akin nga nitong sorpresa, hindi ako maaring huwag mag-abot ng kapalit. Tatayo na ako, medyo pagod na ako ngayon at hindi na kita masasabayan. Ngunit huwag kang mag-alala. Bukas, nangangako ako na magbibigay ako ng mas malaking sorpresa pa sa buong pamilya mo. Ikaagawa ni Jasmine at ng iyong pamilya. Pagkatapos ay malamig akong lumiko at lumakad papalayo. Iniiwan si Marco na nakaupong nang hihilakbot sa gitna ng marangiang handaan, kasama ang petition na may 2 pirma at isang magulong isipan. Hindi niya maintindihan ano pa ang maring magawa ng isang babae na tulad ko na nakaalam lamang sa hapagkainan. Bukas, ngunit malalaman din niya, bukas, ako ang magiging direktor ng dramang ito. Lumabas ako sa restaurant. Ang malamig na gabi ay humampas sa aking mukha ngunit hindi nito mapipigilan ang apoy na nagniningas sa aking dibdib. Ang maluha ay hindi nahuhulog sapagkat ang aking puso ay tuluyan ng lumipas sa pag-iyak. 7 taonong sakripisyo, 7 taon ng pagiging isang tahimik na anino sa likod ng isang lalaki. Lahat ng tinanggap ko ay isang insulto na nakabalot sa isang marangiyang selebrasyon ng kaarawan ng aming kasal. Sumakay akong grab hindi para bumalik sa fila na dati kong tinatawag na tahanan, kundi para pumunta sa ibang lugar, isang lugar na hindi kailanman nalaman ng pamilya ni Marco na nag-uiral.
Ito ay isang maluho at modernong condominium penthouse na matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa gitna ng lungsod. Doon ako tunay na ako, doon ko pinamumunuan ang aking sariling imperyo mula sa likod ng kurtina. Ngunit bago simulan ang labanan ng bukas, kailangan ko munang bumalik sa nakaraan ng isang huling beses para bawiin ang mga bagay na akin at para ipaalam ang huling paalam sa aking sariling katangahan ng pagtitiis. Nang tulakain ko ang pintuan at pumasok sa fila, ang mga ilaw ay nagniningas pa rin at ang kapaligiran ay hindi tahimik na may kasalanan kundi isang hayagang pagtatagumpay. Si Esther Santos, ang aking biyenang babae, at si Crystal, ang kapatid ni Marco, ay nakaupo ng maginhawa sa sofa. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag na parang nanalo sa lotto. Nang makita nila akong pumasok, si Esther ay hindi man lamang tumayo, nagsenyas lamang siya ang kanyang baba, ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Nakabalik ka na. Akala ko ay wala ka ng mukha pang iharap dito. Bueno, kailangan mo ring bumalik para ayusin ang iyong magagamit. Alalahanin na ang sariling damit mo lang ang dapat mong dalhin. Ang lahat ng iba, pasabahay na ito ay prani Marco na binili. Wala kang karapatang hawakan ang kahit isa. Nanatili akong tahimik at hindi sumagot. Sanay na ako sa ganyang masalita. Sa loob ng 7 taon, naririnig ko ang maito araw-araw, ngunit ngayon ay hindi na sila nakakasakit sa akin. Pinapaktawanan ko na lang ang mga ito. Pera ni Marco? Hindi ba niya alam na kahit ang branded na damit na suot niya ngayon ay nagmula sa kitang kumpanya ko? Ate Carla, sabi ni Crystal, ang kanyang ngiti ay punong panunuya. Huwag ka na ring malungkot. Ang babae ay dapat marunong ng sariling lugar. Tingnan mo ang iyong sarili. Buong araw ay nasa kusina ka lang. Lagi kang amoy langis at mantika. Paano mo mapananatili ang puso ng kuya ko? Dapat matuto ka sa Ate Jasmine. Maganda siya, matalino, at anak pa ng milyonaryo. Sa lalong madaling panahon, siya ang magiging asawa sa bahay na ito at malaki ang makukuha ng nanay ko at ako. Sinabi nga raw ng tatay niya na magpupuhunan siyang daan-daang milyong piso sa kumpanya ni kuya. Pag ganyan na, ang pamilya namin ay talagang magiging pabrikang kayamanan. Nang marinig ito ni Esther ay umangkop siya. Ang kanyang mukha ay nagmamataas na parang hawak na niya ang buong mundo sa kanyang makamay. Tama iyon. Ganyan dapat ang manugang, dapat makapantay ang pamilya, dapat tulungan ang asawa na marangal ang angkan, hindi tulad ng uringang mapang-asa na walang ginawa kundi humiram sa asawa. Mapang-asa, ngumiti ako sa aking sarili. Kung isa akong mapang-asa, kung ano pa kaya ang dalawang ina't anak na ito, malich na sumasakal ng dugo ang angkop sa kanila. Sa loob ng 7 taon, buwan-buwan, ay kinukuha ko ang malaking halaga mula sa kita ng kumpanya at ipinapadala sa personal na account ni Marco para ibigay sa kanyang nanay at kapatid para sa gastusin. Ang mga bakasyon sa Boracay at Singapore, ang mga branded na bag, ang mga mamahaling spa sessions nila, lahat ay nagmula sa tinatawag nilang barya na iyon. Hindi ako nagsalita ng kahit isang salita, tahimik na umakyat sa aming silid sa tulog. Ito ang huling beses na tiisin ko ang ganitong insulto. Binuksan ko ang aparador, kinuha lamang ang ilang simpleng damit at ang aking personal na laptop. Hindi ko kailangan ang kahit anong bagay sa bahay na ito, sapagkat ang lahat ng kaluhuang ito ay ako ang lumikha at kaya ko pang lumikha ng mas magaganda pang bagay ng maraming beses. Nang hatak ko ang maliit na maleta pababa, si Marco ay nakarating na rin. Tiningnan niya ako. Ang kanyang na mata ay walang kahit anong pagsisisi, malamig at mapagutos lamang. Natapos ka na, mabuti. Bukas, huwag nang lumabas sa harapan ko. May isang bagay pa. Bukas ay ang stockholders meeting ng kumpanya. Mayroon ka rin ng counting nominal na shares na iniwan ng aking ama. Alalahanin na dumating ng maaga para pirmahan ang transfer of shares sa akin. Ituring mo itong huling maliit na awa ko sa iyo. Kaya pala, kailangan pa rin niya ako, kailangan pa rin niya ang huling halaga ng pagsasamantala sa akin. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay tiningnan ang dalawang babae na nakaupo ng matagumpay sa sofa. Bahagyang tumango ako, isang enigmatikong ngiti ay namumukadkad sa aking mga labi. Huwag mag-alala,
Bukas ay talagang darating ako at nangangako ako na hindi ko ikabibigo. Hinatak ko ang maleta at lumabas sa pintuan. Iniwan sa likod ko ang isang pamilya na nalulunod sa ilusyon. Darating na kayamanan at kapangyarihan. Hindi nila alam na ang bukang liwewe ng bukas ay magiging takip silim nila mismo. At ako ang hihilahin sa kurtina ang gabing iyon. Ang grab ay tumakbo sa gabi. Iniwan sa likod ang maringal na fila. Ang lugar na nagtataglay ng 7 taon ng kabataan, 7 taon ng pag-ibig, at 7 taon rin ng aking pagkakamali. Hindi ako lumingon. Alam ko na mula sa sandaling lumabas ako sa pintuan na iyon, ang dating ako at ang bagong ako ay ganap ng nahiwalay. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusaling umaabot sa langit sa gitna ng lungsod. Hinatak ko ang maleta at pumasok sa pribadong elevator. Pinaswipe ang aking access card patungong pinakamataas na palapag. Bumukas ang pintuan ng penthouse. Isang ganap na ibang espasyo ang lumitaw sa aking harapan. Malawak at moderno, may malalaking kristal na dingding na nakatingin sa buong lungsod sa gabi. Ito ang tunay na aking mundo. Isang mundo na pinagtiyagaan kong itago sa loob ng 7 taon. Inilagay ko ang maleta. Hinubat ang makitit na sutlang damit. Binihisan ang aking komportableng loungewear. Nagbuhos ako ng isang baso ng alak, tumayo sa tabi ng bintana at pinanood ang mga maliwanag na ilaw sa ibaba. Tulad silang ang gabituin ngunit hindi nila kayang liwanagan ang mga madilim na sulok ng pusong tao. Ang maalalang ang 7 nakaraang taon ay bumagsak bigla, malinaw na parang pelikula na mabagal na gumagalaw. Naalala ko ang unang araw ng aming pagtatakpo ni Marco. Noon ay isang bata at ambisyosang bagong graduate ako, habang siya ay isang simpleng empleyado sa isang maliit na kumpanya. Nagmahal kami ng isang purong pag-ibig, walang pag-isip. Ako ang unang nakakita ang kanyang potensyal. Ginamit ko ang lahat ng aking ipon at pamana mula sa aking mga magulang upang itatag ang kumpanya na Santos Group. Pinangalanan ito ayon sa kanya. Lumayo ako sa likod upang siya ang maging direktor, upang maari niyang ganap na may pakita ang kanyang kakayahan. Naging tagapayo ako sa lahat ng estratehiya. Gumising ng maraming gabi upang matapos ang business plan. Ginamit ko ang aking makoneksyon upang mahanap ang makasosyo upang ang kumpanya ay malakpas ang mapinakamahirap na panahon. Ang kumpanya ay unti-unting lumago at si Marco rin ay nagbago. Wala na siya sa simpleng at tapat na binata nung araw. Nagsimula siyang mahilig sa marangiang party, sa mga papuri at pang-alif. Nagsimula siyang hamakin ako, ang asawang nakaalam lamang ng kusina. Naniniwala siya na ang lahat ng tagumpay na ito ay siya mismo ang lumikha at ako lamang ay isang mapalad na babae na napagpalang makinabang. Kailan nagsimulang magbago ang kanyang puso? Marahil ay 3 taon na ang nakalipas nang opisyal na nalis ang kumpanya sa stock market. Iyon ay isang malaking pagbabago na naglagay sa pangalan ni Marco at Santos Group sa bagong antas. Mula noon ay nagsimula na ang mga matagal na business trip, mga pagpupulong hanggang gabi. Naife akong naniniwala sa mga kasinungalingang iyon hanggang sa isang araw, 6 na buwan na ang nakalipas, isang gabi, ay nakataong nabasa ko ang isang mensahe sa kanyang telepono, isang mensaheng nakalimutan niyang burahin. Marco Love, salamat sa magandang gabi. Hinihintay ko ang araw na opisyal na nating ito. Nagmamahal, Jasmine. Parang nabiyak ang aking puso. Ang velvet na kurtina nga mapagkunwaring masayang kasal ay napunit, si Jasmine Tan. Alam ko siya, anak ng Pangulo ng Rizal Holdings. Isang mahalagang kasosyo na personal ko ang nagling sa kumpanya. Magkano na rin pala silang lihim na nagtatakpo. Nang gabing iyon, umiyak ako hanggang mawala ang lahat ng luha, ngunit pagkatapos ng matinding sakit ay dumating ang isang malamig na katinuan. Napagtanto ko na hindi ako maaring bumagsak. Masyadong marami na akong inialay. Hindi ko maaring hayang akawin ng manaktataksil na iyon ang lahat na aking pinaksikap. Nagsimula akong tahimik na maganda. Para sa araw na ito, nakipag-ugnayan ako sa pinakamahusay na abogado, lihim na nakolekta ang lahat na ebidensya na pangangalunya ni Marco.
Ngamga perang inagaw niya mula sa kumpanya para pondohan ang kanyang kerida at pamilya. Nagsalita rin ako ng lihim sa ama ni Marco, isang mabuting lalaki ngunit retirado na at mahina ang kalusugan. Lagi siyang nagmamahal at nagtitiwala sa akin. Ipinakita ko sa kanya ang maebidensiya at sa kanyang sugdulang kabiguan sa kanyang anak. Pumayag siyang tulungan ako. Tahimik niyang pinirmahan ang isang kasunduan ng paglilipat ng lahat ng kanyang shares na siya ring pinakamalaking bilang sa akin. Sinabi niya na ang kumpanya ay diwang kanyang buong buhay. Hindi niya maring hayaang mahulog ito sa kamay ng isang hindi tapat na anak at isang mapanlinlang na dayuhan. Isang kondisyon lang ang kanyang hinilingan. Hintayin ko ang tamang pagkakataon upang bigyan si Marco ng aral na hindi makakalimutan. At ang pagkakataon na iyon ay bukas, ang stockholders meeting, ang araw na akala ni Marco at ng kanyang kerida ay saklaw nila ang lahat, ngunit nagkakamali sila. Mga munting tali lamang sila sa dulang aking sinulat. Uminom akong kaunting alak, ang mapait nitong lasa ay kumalat sa aking bibig, katulad ng aking kasal, ngunit pagkatapos ang pakakapait ay may kaunting tamis ng darating na kalayaan. Kinuha ko ang telepono at tumawag kay Anton, ang pinakamalapit kong katulong, ang tanging nakakaalam ngang aking tunay na pagkakakilanlan at plano. Hello Anton, handa na ba ang lahat para bukas? O Presidente, handa na ang lahat, naghihintay lang sa utos mo. Mabuti, bukas, ipakita natin sa kanila kung sino talaga ang may hawak ng laruan. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang lungsod na natutulog. Ang gabi na ito ay magiging huling gabing pagtitiis. Ang bukang liweweng bukas ay magiging ganap na iba. Habang tahimik akong inilalagay ang mahuling piraso para sa tadhanang bukas sa ibang sulok ng lungsod, sa isang marangyang bar sa itaas ng isang 5-star hotel, si Marco at ang kanyang kerida na si Jasmine Tan ay nalulunod sa kasiyahan ng tagumpay na inaakala nilang hawak nila ng mahigpit. Hindi sila bumalik sa villa kung saan ang aking presensya ay maring makagambala sa kanilang kasiyahan. Higit sa lahat, nais ni Marco na ibigay ang buong gabing ito para sa babaeng inaakala niyang magiging kinabukasan niya, isang launchpad para sa kanyang karera. Ang pinakamahusay na champagne ay nagbubula sa manipis na kristal na baso na sumasalamin sa mga maliwanag na kulay ng lungsod sa gabi. Niyakap ni Marco ang baywang ni Jasmine, humiga malapit sa kanyang tenga, bumubulong ng matamis na salita, mga salitang hindi ko kailanman narinig sa loob ng 7 taon. Mahal ko, sa wakas ay dumating na ang araw na ito, opisyal na akong malaya. Mula ngayon ay malinaw na akong maaring manatili sa tabi mo, bigyan ka ng lugar na nararapat sa iyo. Isinandal ni Jasmine ang kanyang ulo sa balikat ni Marco, ang kanyang manipis na kamay ay may pulang kukong gumagapang sa kanyang damit, ang kanyang boses ay malambing ngunit punong pagkalkula. Alam ko na magagawa mo, Marco Love. Ang matandang asawa mo ay pumirma na rin sa wakas, hindi ba siya nagpalabas ng malaking ingay? Inakala ko na ang uri ng babaeng nakadikit sa asawa, tulad niya ay iyak, magrureklamo, at hindi bibitaw. Ngumiti si Marco ng may pagmamalaki at pagamak. Ngiti ngang isang taong nagsasalita tungkol sa isang mababang bagay, wala siyang lakas para gawin iyon. Isang babae na walang ambisyon, buong araw ay nasa loob lang ng 4 na dingding at kusina. Saan pa siya kumuhang tapang para gumawang ingay? Itinapon ko sa kanya ang kaunting salapi, natuwa na siya agad na parang nakakuha ng ginto. Nagbanta pa ako na wala siyang makukuha kung gagalaw siya, natakot agad siya, tahimik na pumirma, kahit isang salita ay hindi nagsalita. Ganyang uri nga ba'y gago at mahina? Mabuti na ayon, sabi ni Jasmine. Inaabot ang kanyang kamay at hinahaplos ang mukha ni Marco. Ngayon wala nang kahit sino at kahit anong makakapigil sa atin. Pumayak na ang tatay ko. Sinabi niya na kailangan mo lang tapusin ang aberyang diborsyong iyon, agad siyang magbubuhos ng puhunan sa Santos Group. Isipin mo, sa 500 milyong iyon, kasama ang posisyon at koneksyon nega Rizal Holdings, gagawin nating tunay na imperyo ang Santos Group. Hindi ka na lamang magiging pangulo ng isang kumpanya kundi magiging hari, isang kapangyarihan sa mundong itong negosyo.
Lahat ay dahil sa akin, sa iyong pag-ibig, anghel mo. Sinaluhan ni Marco si Jasmine ng maalab, ang kanyang makamay ay walang tigil na nag-eksplora. Bukas sa stockholders meeting, opisyal kong ipahayag ang diborsyo sa harap ng buong kumpanya at hahangon din sa babaeng iyon na pirmahan ng natitirang 10% nominal shares na iniwan ng aking ama. Kahit maliit ang bilang, ayoko nang may kahit anong bagay na konektado sa kanya na nananatili sa aking kumpanya. Gusto kong burahin siya ng ganap mula sa aking buhay. Bahagyang namuot si Jasmine, nagpakita ang kaunting pag-aalala, pipirma ba siya? Kahit paano ay malaki ang halaga nun para sa isang tulad niya, baka magbago ang isip at gumawa nga abala. Ngumiti muli si Marco, ngiting ang isang taong sigurado sa tagumpay, huwag kang mag-alala, nakausap ko na ang abogado. Sa batas, ang magasyares na iyon ay itinuturing paring pag-aari na nabuo sa panahon ng kasal. Kahit hindi siya pumirma, ay wala siyang magagawa. At dagdag pa, bibigyan ko siyang kaunting pera, parang bayad sa katahimikan, bayad para mawala siya agad. Para sa isang taong sanay na mabuhay ng tahimik at nakadikit, ang kaunting perang iyon ay sapat na para sa kanya sa pagtanda, hindi na siya gagawang ang gulo. Nagtagumpayan sila sa isa't isa, ang malinaw na tunog ng kristal ay umangal, nagdiriwang para sa planong akala nilang perpekto hanggang sa pinakamaliit na detalye. Walang butas. Nagsimula silang planuhin ang pangarap na kasal sa isang paraiso, marahil sa Palawan o sa El Nido. Pinag-usapan ang bagong mansion na bibilhin pagkatapos, ibenta ang lumang bahay na puno ng masamang alaala. Pinag-usapan ang maliwanag na kinabukasan, puno ng kapangyarihan at kayamanan na naghihintay sa kanila. Sa kasiyahan ng mapakunwaring pag-ibig, ng material na pagkalkula at kapangyarihan, nakalimutan na nila ang huling salita ko. Ang sinabi nila ay salita ng galit ng isang babaeng natalo, wala nang iba pa. Hindi nila maisip na ang babaeng kanilang hinahamak, ang inaakala nilang isang walang silbing piyon sa chessboard, ay siya mismo ang may hawak ng buhay ng buong laro. Abalang nagpipinta nga maliwanag na kinabukasan ng hindi nila alam na sa ilalim ng kanilang mapaa, isang malalim na bangin ay nakahukay na, at maghihintay lamang hanggang alas 8 ng umaga bukas. Ako mismo ang magtutulak sa kanila nang wala kahit kaunting habag. Nang gabing iyon, hindi si Marco bumalik sa bahay. Nanatili siyang kasama ang kanyang kerida sa presidential suite ng hotel, nag-aasam ng huling sandali ng kasiyahan. Habang ako, pagkatapos nga lahat ng paghahanda, ay nagaroon ng isang napakalalim na tulog, ang pinakamapayapang tulog sa loob ng 6 na buwan. Mula ng araw na nalaman ko ang malupit na katotohanan, na naginip ako ang isang maliwanag na bukang liwayway na sumisinag sa dagat, at alam ko na iyon ay hindi lamang isang panaginip, iyon ay isang palatandaan. Ang bukang liwaywayng sunod na araw ay dumating na may kakaibang hangin. Ang langit ay asul at malinis na walang ulap, ngunit para sa pamilya ni Marco, iyon ay isang napakahalagang araw. Isang araw na naniniwala silang magbabagong tadhana ang buong angkan. Mula pa umaga, ang villa ay punong galaw. Si Esther at si Crystal ay naghahanda mula pa madaling araw. Pinili nila ang kanilang pinakamagagandang damit, ang pinakamahal na alahas. Si Esther ay nasa isang dark red na velvet na Filipino terno na kasalubong ng buong kuwintas na perlas, parang isang reyna na malapit ng magkorona. Si Crystal naman ay nakasuot ng bagong halagang branded na dress, maingat na nakapagayos, na parang isang artista na pupunta sa isang event. Nais nilang lumabas sa stockholders meeting ng may pinakamapagmataas na ayos upang ipakita sa lahat na sila ang tunay na mga Panginoon ng Santos Group. Bumalik si Marco sa bahay bandang alas 7 umaga, nakasuot din ng maganda sa isang mamahaling suite. Ang kanyang buhok ay pinagpapawis ng maayos. Ang kanyang mukha ay nagliwayway na hindi mapigilan ang kagalakan. Tiningnan niya ang kanyang nanay at kapatid, tumango ng may kasiyahan. Mabuti, ngayon ay kailangang maging maganda tayo para ipakita sa lahat ang uri nga ating pamilya at para maramdaman ni Carla kung ano ang naiwala niya sa pag-alis sa akin. Naintindihan ba niya ang anumang mawala at makuha? Si Esther ay nangunyapit,
Ang uring taga-probinsya na iyon ay malamang ngayon pa ay nag-iyak sa isang sulok. Sana lamang ay huwag siyang makaroon ng lakas na gumawa ng ingay sa meeting, mapapahiya ang buong pamilya. Huwag kang mag-alala, inay. Sinabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Sinabihan ko na ang abogado kung may gagawin siyang kaguluhan, ang seguridad ay agad-agad na mag-aanyaya sa kanya labasan. Ngayon ay araw natin, walang makakaabala. Sama-sama silang sumakay sa marangyang sasakyan, tumungo ng diretso sa Santos Group Tower, kung saan malapit nang ginapin ang taunang stockholders meeting. Ang sasakyan ay lumipas sa kalye, may dalang malakas na halahak, mapangarap tungkol sa mayamang at makapangyarihang kinabukasan. Sa ibang lugar naman, ako ay handa na rin, wala na akong suot na tapis na may buhok na nakatali ng mataas. Tumayo ako sa harap ng salamin at tiningnan ang aking sarili. Isang puting suit na espesyal na idinisenyo. Ang baywang ay perpektong nagpapakitang aking hugis. Ang aking mahabat buhok ay bahagyang kurli na nabitin sa balikat ko. Ang mukha ay maingat na nagpinta. Matalino at malinaw ang nagpapatingkad sa aking matibay na mga mata at mapugang pulang labi. Ang akin ngayon ay may ganap na ibang uri, kumpiyansa, makapangyarihan, at may kaunting kalamigan, misteryo. Si Anton, ang aking katulong, ay naghihintay sa labas. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mamata ay hindi mapigilan ng paganga. Presidente, maganda kayo ngayon, bahagyang ngumiti ako. Salamat. Handa na ba ang lahat? Lahat ay nasa posisyon na, Presidente. Narito na rin si Abogado Reyes, naghihintay sa lobby. Mabuti, halina na tayo, oras na para tapusin ang dula. Nang ang aking sasakyan ay pumasok sa parking ng Santos Group Tower, ay sabay na huminto ang sasakyan ng pamilya ni Marco. Bumaba sila, itaas ang ulo, handang tanggapin ang napagbati, ngunit nang sandaling iyon ay nakita nila ako. Lumabas ako sa isang itim at makintap na Mercedes-Benz. Kasunod si Anton at isang elegante at kaakit-akit na lalaki sa opisyal na suit, Abogado Reyes. Ang aking pagdating ay nagpahinto sa kanilang tatlo na parang tinamaan ng kidlat. Si Marco ay nabuklan ang bibig, nanlalaki ang mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mamata. Ang marangyang babaeng nakaharap sa kanya ay siya mismo ang asawang itinakwil niya kahapon ng gabi. Si Esther at Crystal ay nakatitig sa akin, mula sa aking damit, ang sasakyan na sinakyan ko, hanggang sa uringang nakmumula sa akin. Ang kanilang mga mata ay punong gulat, inggit, at kaunting pakalito. Hindi ako pinaksilbihan ng kahit isang tingin sa kanila, para na silang hangin sa aking mata. Itinangat ko ang ulo kasama ang abogado at katulong at tuwirang pumasok sa pangunahing lobby ng gusali. Doon ay naroon na ang maibang stockholder, lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Nagsimulang lumabas ang magulong. Nagulat sila sa aking pagbabago at higit na nagulat nang makita akong kasama si Abogado Reyes, isang puno ng karanasan sa legal na mundo ng negosyo na hindi lahat ay kayang paupuin sa tabi nila. Si Marco at ang kanyang pamilya ay nagmadaling sumunod. Ang mapagmataas na mukha nila noong kanina ay nawala na, pinalitan ng pagkalito at isang masamang kutob. Ang kanilang araw ngang kapalaran ay opisyal nang nagsimula. Ang malaking conference room ng Santos Group na itinuturing bilang puso ng kumpanya, ngayon ay puno ng malalaki at maliliit na stockholder. Ang kapaligiran ay formal ngunit puno rin ng pag-init, sapagkat lahat ay alam na ang taunang stockholders meeting ay ang lugar kung saan natutukoy ang direksyon at kinabukasan ng buong korporasyon. Lahat ay naghihintay sa mahahalagang talumpati ni Presidente Marco, ang talumpating magbabalangkas ng estratehiya para sa isang napakataas na taon ng pag-unlad, lalo na dahil may sismis tungkol sa isang malaking puhunan na malapit ng ibuhos. Nakaupo si Marco sa upuan ng tagapamagitan. Ang mahal na upuan ay tila hindi nagpapagaan sa kanya. Nagsisikap siyang maibalik ang kanyang kaugaliang kumpiyansa. Ikinasal ang kanyang suit, ngumiti sa mga stockholder, ngunit ang kanyang mata ay paminsan-minsang lumilipat sa akin, na tahimik na nakaupo sa unang hanay ng upuan para sa founding stockholder.
kasama si Abogado Reyes. Ang aking presensya na may ganap na ibang dating, parang isang tinik sa kanyang mata, isang maling nota sa simponyang panalo na kanyang ginawa. Si Esther at Crystal, bilang magapamilya ay nagapanggulo, ay inayoring nakaupo sa isang marespetong lugar. Nagsisikap silang magmukhang elegante ngunit ang pagkalito ay nananatiling makikita sa kanilang mga mukha habang tinitignan nila ang aking pagbabago at ang mga bulong sa paligid. Nagsimula ang pulong. Pagkatapos ng mga matuyang proseduro tulad ng ulat sa pananalapi, buhat ng nakaraang taon, sa wakas ay dumating na ang bahagi na inaabangan ng lahat. Tumayo si Marco sa podium, nagdeklarasyon at nagsimula ang kanyang talumpati. Nagsalita siya tungkol sa mga natatanging tagumpay ng kumpanya, tungkol sa mga kahangahangang bilang ng kita, nagpinta ng maliwanag na pananaw tungkol sa pagpapalawak ng merkado, nagsalita siya ng may sigasik, nakakumbinsi na ayon sa ugali ng isang mahuhusay na lider na palaging pinupuri nga pahayagan, ngunit ako lamang at ilan pang iba ang nakaalam na ang lahat ng magagandang bilang na iyon, ang tagumpay na iyon ay may malaking bahagi na nagmula sa pandaraya, pagpapalaki nga datos, isang mapanganib na aksyon para magpaganda ng talaan at makaakit ng mga mamumuhunan. Pagkatapos tapusin ang kanyang magarbong ulat, huminto si Marco ng sandali, ang kanyang mamata ay tuwirang tumingin sa akin, ang kanyang tinig ay nagbago at naging dramatikal, parang isang artista na dumating na sa klimaks. Kagalang-galang na mga panauhin, bago tayo pumunta sa bahagi ng plano para sa bagong taon, mayroon akong personal na anunsyo, ngunit napakahalaga rin na maaring makaapekto sa estruktura ng stockholder at sa kinabukasan ng kumpanya. Ako at ang aking asawa na si Carla Reyes, dahil sa personal na dahilan na hindi kami magkayon, ay nagdesisyon na tapusin ang aming kasal. Ang buong conference room ay napawong isang hiyawng gulat. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin, may ilang punong pagkamausisa, may ilang punong pagkaawa. Nagpakita si Marcong isang mukha na tulad ng naawa sa sarili, parang siya ang biktima ng isang hindi maligayang kasal. Ito ay isang napakahirap na desisyon, ngunit kailangan ito upang makamit ng dalawa namin ang aming sariling kaligayahan. Ayon sa aming kasunduan, si Carla ay ililipat ang lahat ng kanyang 10% share sa akin upang maari kong buong puso at buong isip na pangalagaan ang pag-unlad ng kumpanya. Nagsalita siya na parabang lahat ay napagpasiyahan na parabang ganap na akong sumasangayon, nais niyang gamitin ang presyon ng lahat ng narito, ang aking karangalan, para sa piliting tanggapin ko ang isang katotohanan na kanyang gawa-gawa. Naniniwala siyang isang babaeng tagapag-alagang tahanan tulad ko ay walang gagawin kundi manahimik at tumanggap. Ngunit nakamali siyang pagkalkula. Agad na natapos ang pagsasalita ni Marco habang ang mga stockholder ay nagbubulong pa. Ang mabigat na kahoy na pintuan ng conference room ay bigla ring nabuksan. Isang mataas, mapagmahal na mukha ngunit may mata ng autoridad ang pumasok kasama ang ilang mga katulong. Iyon ay si Enger Roberto Tan, Pangulong Rizal Holdings, ama ni Jasmine at ang pinakamahalaga ring estratehikong kasosyong Santos Group. Ang kanyang pagdating ay nagpahinto sa lahat, kasama na si Marco. Ayon sa plano, si Engri Tan ay dapat lumabas lamang sa dulo pagkatapos maapilin ni Marco ang lahat ng kapangyarihan para iulat ang malaking puhunan, ngunit hindi iyon ang naganap. Engar, Tan, bakit kayo narito ngayon? Si Marco ay nanlalaki ang mata, nagmamadaling lumabas para salubungin ang lalaki. Ang kanyang mukha ay sabay na nagulat at bahagyang nag-aalala, hindi inabutan ni Enger Tan si Marco. Binalewala ang kamay na iniabot nito, tuwirang umakyat sa podium. Kinuha ang mikropono mula sa kamay ni Marco ng matatag. Paumanhin sa pagkaantala ng pulong, sinabi niya, ang boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong silid. Narito ako ngayon bilang estratehikong stockholder ng Santos Group upang iulat ang isang mahalagang desisyon. Ang Rizal Holdings ay opisyal na aalisin ang lahat ng 5,500 milyong na ipangako ng puhunan mula sa Santos Group na may bisa mula ngayon. Ang salita niya ay parang isang atomic bomb na pumutok sa gitnang silid.
Lahat ay nagulat at hindi makapaniwala sa naririnig. Si Marco ay namutla at nanginginig. Engertan, biro po ba kayo? Bakit? Bakit nang hindi man lang nagsabihan? Napagkasunduan na natin ang lahat. Kung may hindi kayo gusto, sabihin lang, ayusin namin. Lumingon si Enger, tan kay Marco nang may tingin ng pahamak at kabiguan. Kasunduan, nangahas ka pang magsabi ng kasunduan sa akin. Akala mo ba ay isang matandang lolo na madaling lokohin? Niloko mo ang iyong mga datos sa pananalapi. Pinalaki ang kita ng kumpanya para linlangin ako at lahat ng mga stockholder na nakaupong dito. Akala mo ba ay hindi ko ito nalalaman? Wala iyon ay tiyak na isang hindi pagkakaintindihan. May naksumbong ng mali sa inyo. Sumigaw si Marco ng may gulat. Sumusubok na kumapit sa huling pag-asa, hindi sumagot si Enger. Tan, lumingon lamang siya patungo sa akin, isang tingin ng paggalang at kaunting pabigat. Ang nagbigay sa akin ng lahat ng hindi mapanggalingang katibayan na ito, ang nagtulong sa akin na huwag maging isang bobo na niloko, ay si Charla Reyes, isa pang bomba. Ang buong conference room ay huminto sa pahinga, lahat ng mata mula kay Marco ay lumipat sa akin. Tiningnan ako ni Marco, ang kanyang mamata ay hindi makapaniwala, halong gulat, galit, takot, at ganap na pagkalito. Ikaw, ano ang ginawa mo? Bakit mo ito ginawa sa akin, sa ating kumpanya? Dahan-dahang tumayo ako, umakyat sa podium, tumayo sa tabi ni Enger, tan at humarap kay Marco. Tiningnan ko ng diretso sa kanyang mata, isang malamig ngunit kaakit-akit na ngiti ang namumukatkat sa aking malabi. Nagulat ka ba, Marco? Simula pa lamang itong regalo ko sa iyo. Nagturo ka sa akin ng isang napakahalaga pang aral na sa negosyo ay walang lugar para sa bulag na pagtitiwala. Salamat sa aral na iyon. Ang unang regalo ko ay nabuksan na. Ang perpektong dula ni Marco ay nagsimula nang makaroon ng maunang bita na hindi na maaring itahi pa. At alam ko na hindi niya kayang harapin ang mga susunod pang mangyayari. Ang silid ng pulong na noon ay maingay sa mga bulong at usapan ay biglang nanahimik pagkatapos ng aking pahayag. Lahat ay humintong ang pahinga na parang nanonood ang kapanapanabik na pelikula. Naghihintay kung ano pa ang mangyayari. Si Marco, matapos ang malaking pagkabigla ng pagtatalikod ng kanyang pinakamalaking kasosyo ng harap-harapan, ay tila nakabawi ng kaunting katahimikan. Alam niyang kung bumaksak siya ngayon, mawawala lahat. Nagpumilit siyang ngumiti, isang ngumingiwi at kawawawang ngiti, hindi pagkakaintindihan, lahat ay hindi pagkakaintindihan, kagalang-galang na mga panauhin. Sinusubukan niyang sabihin ng malakas, tinatabunan ang mabulong. Marahil ang aking asawa na si Carla, dahil sa sobrang lungkot at galit tungkol sa diborsyo, ay nagkaroon ng mga kilos na labas sa kontrol at nagbigay ng maling impormasyon kay Engertan. Sumusumpa ako sa harap ng lahat, wala akong kasalanan. Ayusin ko ang usaping ito ng pansarili, paumanhin sa paggagambala. Kahanga-hanga nga siya. Sa ilang salita lamang, nasubukan niyang ibaling ang kwento sa ganap na ibang direksyon. Ginawa niya akong isang jealous na babaeng bulak na gumagawa ng paghihiganti na handang sirain ang karera ng asawa. Lumingon siya sa akin, mapagbantang nagsalita, ngunit tahimik lamang para marinig ng nga nakaalalay sa podium. Naging loka ka na ba, Carla? Ano ang mapapala mo sa ginawa mo? Sinisira mo mismo ang kumpanya. Alam mo bang kung aalisin ng Rizal Holdings ang puhunan, maaring bumaksak ang Santos Group? Tiningnan ko lamang siya. Sa aking mamata ay walang kahit anong alon, isang pagtitimpi lamang at kaunting awa. Naniniwala pa rin siya na ang kumpanya ay kanya. Ngumiti ako ng malamig, isang ngiting nakpahinto sa kanya. Kumpanya, sigurado ka bang kumpanya mo ito? Sinabi ko ito at hindi siya pinahintulutang sumagot. Lumingon sa mga stockholder, ang aking boses ay malinaw at maririnig sa buong silid. Kagalang-galang na mga panauhin, alam ko na lubos kayong naguguluhan ngayon, ngunit mangyaring bigyan ninyo ako ng ilang minuto upang linawin ang lahat. Totoo na si Marco at ako ay malapit ng humiwalay, ngunit ang dahilan ay hindi tulad ng kanyang iprinisenta.
at ang pag-alis ng Rizal Holdings ng puhunan ay hindi rin kilos ng labas sa kontrol. Iyon ay ang likas na kahihinatnan ng kanyang mapanlinlang at walang etikal na mga gawi. Nagsenyas ako kay Abogado Reyes na dati pang tahimik na nakatayo doon. Lumakat siya pababa ang podium at binuksan ang kanyang branded na bag. Kinuha ang isang mataba at maingat na notarisadong dokumentong may pulang selyo. Kagalang-galang na board na mga stockholder. Sabi ni Abogado Reyes, ang kanyang boses ay malalim at makapangyarihan. Nais kong iulat ang isang legal na dokumento na may pinakamataas na bisa na direktang naugnay sa aktwal na estruktura na pagmamay-ari nga Santos Group. Ibinigay niya ang mga papel sa sekretarya ng pulong. Ang sekretarya, matapos ang maikling pagkagulat, ay mabilis na naskan at inihalaw ang nilalaman ng dokumento sa malaking screen para makita ng lahat. Ayon sa Business Registration Certificate na alam NG lahat, sinabi ni Abogado Reyes abang itinuturo ang screen, si Marco Santos ang kasalukuyang pinakamalaking stockholder na may hawak na 41% NG Omega Shares. Ako, si Carla Reyes, ay may hawak ng 10% na iniwanan ng namatay na Pangulo at ang natitirang 49% ay pag-ari ng iba pang mga stockholder kasama ang Rizal Holdings, hindi ba? Lahat ay tumango. Iyon ang istruktura na alam ng lahat, ang pundasyon ng kapangyarihan ni Marcos sa lahat ng nakaraang taon. Gayunpaman, patuloy na sinabi ni Abogado Reyes, ang kanyang boses ay naging mas matigas at ang malaking screen ay lumipat sa isa pang dokumento. Ito ang katotohanang nakatago sa matagal na panahon. Ang lumabas na dokumento sa harap ng lahat ay isang kasunduan ng paglilipat at pagbibigay na shares na ginawa 2 taon na ang nakakaraan. Ang nagpapahinto sa lahat ay ang pirma at fingerprint ang namatay na Presidente Eduardo Santos, ama ni Marco, sa ibaba. Ang nilalaman ng kasunduan ay napaklinaw. Bago pumanaw, voluntaryong inilipat ng Presidente ang lahat ng kanyang 41% shares hindi sa kanyang anak na si Marco, kundi sa kanyang manugang na si Carla Reyes. Ang kasunduan na ito ay nairehistro sa kinaukulang ahensya at may legal na bisa, ngunit ito ay pinananatiling lihim ayon sa huling kagustuhan ng Presidente. Ano ito? Sumigaw si Marco. Ang mukha ay namutla na parang papel. Lumukso siya patungo sa screen na parang gustong punitin ito. Hindi maari. Peke. Ito ay tiyak na pekeng dokumento. Hindi kayang gawin iyon ng aking ama. Mahal niya ako ng higit sa lahat. Siya mismo ang naksabi. Marco, manjaring manatiling kalmado at igalangang namatay. Sabi ni Abogado Reyes, ang kanyang boses ay hindi natitinag. Ito ay isang ganap na legal na dokumento, pinatunayan ng pinaka-kredibleng notaryal na opisina. Kung mayroon kang kahit anong pagdududa sa pagiging tunay nito, handa kaming humarap sa batas. Ginawa itong Presidente Eduardo Santos sapagkat mirini ang napansin ang bulak na ambisyon at maling pamumuhay ng kanyang anak. Natatakot siya na ang pusong kanyang buhay ay masisira. Nagtitiwala siya sa kakayahan, talino at higit sa lahat sa etika sa negosyo ni Carla, ang taong kasama niyang itatayo ang kumpanya mula pa sa simula. Kaya naman ipinasya niyang ibigay ang buong kabuhayan sa taong naniniwala siyang makakapagpanatili at makapagpapaunlad nito ng pinakamabuti. Ang paliwanag ni Abogado Reyes ay parang huling martilyo na bumaksak, tinamaan si Marco ng matatag. Sinira ang lahat ng kanyang kumpiyansa at pagmamataas. Lahat sa silid ay nagsimulang magbulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita ay hindi napakamausisa lamang kundi sukdulang gulat. Kaya, kasama ang aking 10% nominal na shares, ako ay aktwal na may hawak ng 51% ng Santos Group. Ako ang tunay na may-ari, ang taong may pinakamataas na autoridad, at si Marco, na may hawak na shares sa kanyang kamay, ay aktwal na lamang isang tinanggap na direktor na pinamamahalaan ang negosyo, isang empleyado sa sariling mana na akala niya ay kanya. Ang malupit na katotohanan ito ay mas masakit at mas nakakahiya pa sa pagtataksil ng kasosyo at kerida. Sinira nito ng ganap ang pundasyon ng kapangyarihang ipinaglaban ni Marco ng matagal. Nanloloko si Marco,
malapit nang matumba kung hindi pa siya nakakuha ng sandalan sa upuan sa likod niya. Tiningnan niya ako, ang kanyang mamata ay wala na ring pagamak, mayroon na lamang sukdulang takot, isang pakalito na hindi may pahayag ng salita. Bakit? Bakit mo itinago sa akin? Bakit ngayon? Ngumiti ako ng malamig, humakbang pasulong, humarap kay Marco. Itinago ba? Lagi kang nagsasabi na ikaw ang pinakamagaling, ang lumikhang lahat, hindi ba? Lagi kang humahamon sa akin. Iniisip akong walang silbi. Gusto ko lang makita kung wala ang tahimik kong suporta, wala ang mga estratehiyang aking gawa gaano kakapalayo, at ang resulta ay nakita mo na. Halos nilunot mo ang buong barko dahil sa iyong walang hanggang kasakiman at kahangalan. Si Esther, na dati pang nakaupo ng patay na anino sa mga upuan sa ibaba, ay biglang nagising tulad ng isang hayop na napaliko sa sulok. Hindi niya matatanggap ang katotohanan ito. Ang kanyang gintong anak, ang kanyang nag-iisang ipinagmamalaki, ay isang empleyado lamang para sa kanyang manugang na palagi niyang itinuturing na damo. Ang galit at kahihiyan ay naging isang pagkabaliw. Nagpunta siya pababa, binalewala ang pagpigil ng mga security personnel, itinuro ang mukha ko ng tuwirang. Ikaw, bruha, anong mahika ang ginawa mo sa biyan ng lalaki mo para mangyari ito? Ikaw ay isang salamangkera, planado mong agawin ang pag-ari ng aming pamilya, ibalik ang kumpanya sa aking anak ngayon. Naging maingay ang buong conference room sa kanyang kilos na labas sa kontrol, ngunit nanatili akong nakatayo ng kalmado. Alam ko na ang pinaka-pinahusay na eksena, ang dulang aking espesyal na inihanda para sa kanya, ay naroon pa sa likod. Ang galit ni Esther ay tulad ng isang nababaliw na apoy na hindi mapipigilan. Wala na siyang iniwanan na kahit anong dignidad ng isang asawa ng Pangulo. Tumigas siya sa podium, gustong lumobrop at sirain ang aking damit. Ang kanyang kabit na buhok ay nagsimulang gumuho. Ang maingat na pinta sa kanyang mukha ay nagpahapla at lumalabo. Nanatili si Crystal na lumukso at sabay na humawak sa kamay ng nanay niya habang umiyak, nagtatanghal ng isang napakahusay na dula. Nanay, tsalma na, baka tumaas ang blood pressure mo. Ate Carla, paano mo makakava ito? Gaano kagaling ang pagtrato ng kuya at nanay ko sa iyo? Gaano kasagana ang buhay na ibinigay nila sa iyo? Paano mo nagawang agawin ang pinagsikap ng buong pamilya namin? Mabuting pagtrato. Pinigilan ko siya, isang malamig na ngiti ang namumukatkad sa aking labi, isang ngiting nagpahinto sa dalawang ina't anak. Sigurado ka bang mabuting pagtrato ang ginawa ng iyong pamilya sa akin? O biyaya at kawanggawa iyon sa sariling pera na aking kinita? Hindi ako nakipagtalo sa kanilang salita. Salita ay walang kabuluhan ngayon, lumingon lamang ako kay Anton at bahagyang tumango. Agad-agad na naunawaan ni Anton ang ibig sabihin. Nang hindi mag-aalangan, inikinonekta niya ang kanyang laptop sa malaking projector system ng conference room. Ang malaking screen na noon ay nagpapakita ang kasunduan, ang paglilipat, ang shares na nagpabigla ay bigla ring naging itim. Ang buong silid ay tahimik at puro usisa ang mata na nakatuon sa screen. Hindi alam ngang lahat kung ano pa ang susunod na ilalabas ko. Ilang segundo pagkatapos, nagliwayway ang screen na may isang video. Hindi ito isang video na pinrepared. Ito ay kinuha mula sa isang nakatago at ultramaliit na security camera na aking ipinasok sa opisina ng punong accountant ilang buwan na ang nakakaraan. Pagkatapos ko nagsimulang magduda sa mga kakaibang gastos ng kumpanya. Ang unang video ay nagpakita ng eksena nina Esther at Crystal sa opisina ng accounting, nakikipag-usap kay Ariel Santos, ang punong accountant, na isang malalayong kamag-anak na personal na dinala ni Esther sa kumpanya. Nagtitig si Esther sa isang fashion magazine, itinuturo ang isang buhaya balat na bag. Ariel, tingnan mo ito, napakaganda ng bag na ito, limited edition pa ito. Mag-advance ka sa akin ng 100,000 at isama mo sa gastos ng reception ni Marco ngayong buwan. Marami siyang kinakaharap ng mga kasosyo ngayon, napakamahal. Ang punong accountant na si Ariel,
isang mataba at middle-aged na lalaki, ay masigasig na tumango at nagnilong suhol. Opo, Presidente, huwag pong mag-alala. Pagkatapos ay mabilis siyang gumawa ng proseso ng pag-atras ng pera, maingat na inilagay sa isang makapal na sobre, ibinigay kay Esther. Ang ikalawang video ay lalong nakakagulat. Si Crystal ngayon, kasama ang kanyang grupong nagpapahinga, ay walang pakialam na pumasok sa opisina ng accounting, itinapon ang credit card sa mesa, ang kanyang boses ay pabatid. Ariel, naubos na ang limit ng karko, mag-cash ka sa akin ng 300,000. Plano naming maglakbay sa Korea para manood ang concert ang paboritong artista namin. Si Ariel ay nakpakitang kaunting pag-alangan, ang kanyang mukha ay nahihirapan. Chris, ngayon ay pinipisil ng kumpanya ang magagastos. Sinabi ni Direktor Marco na limitahan ang mahindi kailangan. Nangunyapit si Crystal, tinapik ang paa ng mapalya. Kung hindi mo ibibigay sa akin, sasabihan ko si nanay. Gusto mo bang pakiusapan niya si kuya para alisin ka sa posisyon? Si kuya ay mahal na mahal ang nanay sa lahat nagabahay. Iyon, 3 milyong bato lang ito, wala namang malaking bagay. Isama mo na lang sa gastos ng proyekto A o B, kahit anong proyekto. At si Ariel ay muli lamang masunurin, nagmamadaling kumuha ng pera para sa kabataang prinsesa. Sunod-sunod na mga video ang ipinakita, lantarang inilantat ang paraan ng pagsasabuatan nina Esther at Crystal kasama ang punong accountant. Pinagsamantalahan ang pangalan ni Marco para magtago ang pampublikong pondo ang kumpanya ng hayagan. Ang halaga ay hindi maliit kung idadagdag, aabot ito ng ilang milyong piso, para lamang punan ang kanilang magapamimili, pagpapasasa, at maluho na paglalakbay. Itinuturing nila ang kumpanya, ang pawis at luha ngang napakaraming tao, kasama ang lahat ng mga stockholder na nakaupong doon bilang walang katapusang minahan ng ginto. Walang kahihiyang dinudukot ang pera nang hindi nalalaman na ang lahat ng kanilang makilos ay naitala ng buo at detalyado. Nang matapos ang huling video, ang buong conference room ay nalunod sa isang nakatatakot na katahimikan. Lahat ng mata, mula sa gulat at pagkabigla, ay ngayon ay naging pahamak at pagkasuya, nakatuon sa dalawang ina't anak. Ang dulangang isang pamilyang naagrabyado ay inilantat ng sarili nilang magawa ng pinakakahiyahiyang paraan. Nakatayo ng patay si Esther, ang mukha ay namutla na tulad ng bangkay. Nanginginig siya, itinuturo ang screen pagkatapos ay ang mukha ko na hindi makapagsalita. Si Crystal naman ay naupo, nang ganap sa sahig mula kailan paman, ang mukha ay nakatago sa dalawang kamay, umiyak ng tulus-tulusan dahil sa kahihiyan at takot. Alam niya na sa mga katibayan na ito, hindi lamang sila matatalo ng mukha kundi, maaari pa silang harapin ng batas. Kagalang-galang ng mga panauhin, binitiwan ko ang aking boses na siyang nagwasak sa katahimikan. Ang aking tinig ay malamig ngunit puno ng kapangyarihan. Ganito ang paraan ng pagtrato sa akin ng pamilya ng aking asawa at ganito rin ang kanilang ambag sa pagtatayo ng kumpanya. Ginawa nilang sariling pera printing machine ang kumpanya, kinukuha ang pag-aring lahat ng mga stockholder na nakaupong dito. Marco, bilang CEO, alam mo ba ang tungkol dito? O alam mo ngunit na kunwari kang hindi, sumuporta sa maling kilos na ito upang matawag na mapagmahal na anak at kahangahangang kapatid? Tiningnan ni Marco ang nanay at kapatid niya sa kanilang kawawawang kalagayan, pagkatapos ay tiningnan ako. Ang kanyang mamata ay punong desperasyon at put, hindi na siya makakontra pa. Kahit hindi siya direktang kasama, bilang pinakamataas na tagapamahala, ang kanyang pagwalang ingat at pahintulot ay isang kasalanan din na hindi maaring patawarin. Ang dulan na pagiging mapagmahal na anak ay inilantat na at ngayon ay oras na para ang maibang artista ng dula ni Marco ay ilantad din ang sarili nilang kurtina. Sa gitnang kaguluhan ng conference room, habang ang pamilya ni Marco ay naging sentro ng kritisismo at pagamak, ang isa pang karakter, ang taong nabanggit bilang maliwanag na kinabukasan ni Marco, ay sa wakas ay nagpakita ng kanyang reaksyon. Si Jasmine Tan, ang kerida na prinsesa,
na dati pang nakaupo sa isang sulok na nagpuming hindi niya kinalaman ang kaguluhang ito, ngayon ay nagbago na rin ang kulay ng mukha. Hindi siya tanga, kabaliktaran pa. Napakamatalino niya at praktikal. Sapat ang kanyang kalinawan ng isip para mapagtanto na ang barkong pinangalan ng Santos Group na plano niyang sakayan ay hindi lamang hindi isang maluho at mataas na barko na patungo sa dagat, kundi isang bulok na barkong malapit ng lumubog. At si Marco, ang punong barko, ay hindi isang magaling at makapangyarihang kapitan kundi isang papat lamang, isang haringang pangarap na inilantat at malapit ng mabilanggo, ang pangarap na maging asawang pangulong isang malaking korporasyon, ang pangarap ng isang makapangyarihang imperyo negosyo na itatatayo nilang magkasama. Lahat ay naging usok sa loob lamang ng isang umaga. Sa halip ay ang panganib na may sangkot, mapag-imbestiga dahil sa pakikipagkasabuatan at pangako sa isang taong may mapanlinlang na gawi at may pamilyang nagtatago ng pampublikong pondo. Ang kabiguan ay mabilis na naging galit at pagamak. Hindi niya maaring hayaang ang kanyang sarili, isang dangal na prinsesa, ay mahila pababa sa lusa kasama ang pamilyang tulad nito, habang si Marco ay nakatayo pang nanghihilakbot sa podium, ang ulo ay paikot-ikot, hindi pa alam ang gagawin sa kalitong ito. Si Jasmine ay tumayo ng buo, lumakat siya ng may galit. Ang kanyang high heels ay tumatalab sa marmol na sahig ng malakas na gumagawang matatalim at nagbabantang tunog. Diretso siyang pumunta kay Marco, na nanatiling nanlilito at nakahanap na kaligtasan sa kanya. Plak! Isang malakas na sampal ang tumunok sa silid, tuyong maririnig sa buong conference room. 5 markang daliri ang namumula sa nagugulat na mukha ni Marco. Muli ay napahinto ang buong silid ng pulong. Ang dramang ito ay nagpapatuloy na may isang pangyayaring hindi inaasahan kahit sino, mas kapanapanabik pa sa telenovela. Ikaw ay isang mandaraya. Sumigaw si Jasmine. Ang kanyang boses ay mataas at punong galit. Itinuturo niya ang kanyang pulang kuko sa mukha ni Marco. Sinabi mo sa akin na ikaw ang pangulo, na ikaw ay may lahat, na ikaw ang pinakamagaling na lalaki na aking nakilala. Pala, empleyado ka pala, isang puppet, isang taong umaasa sa asawa. Pa-presidente ka, hindi ka mahirap sa pag-aari na kani-kanina lang ay iniisip mong iyo. Niloko mo pa ang tatay ko, ginamit ang mga pekeng datos para linlangin siya na mamuhunan. Ikaw ay tunay na walang kahihiyan, walang kahit anong dignidad. Natamaan si Marco sa isang piski, ganap na nagulat sa reaksyon. Umuusal siya, nasusubukan pa ring manghawak sa huling pag-asa. Jasmine, pakinggan mo muna ako, hindi tulad ng iyong iniisip, magagawa pang ayusin ang lahat, magagawa pa nating magsimula muli. Hindi tulad ng iniisip ko, ngumiti si Jasmine ng mapait at may pagamak. Lahat ay nalinaw na sa harap ng lahat at nag-iisip ka pa ring magpaliwanag. Isang pupet na direktor na malapit ng mawalan ng lahat, isang pamilyang umaasa at nagtatago ng pampublikong pondo. Saan ka kukuha ng karapatang mapangasawa ako? Baliw ka ba? Inilalaro mo lang ang aking pamilya. Nilalabasan mong dugong damit ang aking reputasyon. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang ama, si Engertan, na dating nakatayo ng kalmado at walang emosyon. Tatay, patawad, dahil sa akin na pagiging tanga ay naniwala ako sa maling tao. Nalinlang ako ng kanyang matamis na salita, uwi na tayo. Kahit isang segundo pa dito ay nadidiri na ako at nahihiya. Pagkatapos ay biglang lumingon sa lahat sa conference room at nagpahayag ng mariinig para linisin ang lahat ng kanyang koneksyon kay Marco. Ako, Jasmine Tan, anak ng Pangulo ng Rizal Holdings, ay opisyal na nagpapahayag na mula sa sandaling ito, ako at ang taong ito, itinuturo niya si Marco ng may mabigat na tingin, ay walang kahit anong relasyon. Lahat ng naunang pinag-usapan ng tatay ko at ng taong ito tungkol sa negosyo ay kinakansela rin ng buo. Hindi kami kailanman makikipagtulungan sa mga mandaraya. Pagkatapos ng sinabi, masuring lumingon si Jasmine, inakbayan ang kanyang ama at tuwirang lumabas ng conference room. Ni isang beses ay hindi siya lumingon. Umalis siya ng malupit at walang awa, tulad din ng paraan ng kanyang pagdating at pakikialam sa aming kasal.
Si Marco ay nakatayo doon tulad ng isang estatwa sa gitna ng pansin ng lahat, katatapos lamang siyang tuklasin at inilantad ng asawang tinanggihan niya. Ngayon naman, ang kridang ganap niyang pinakatiwalaan, ang inakala niyang kinabukasan at lahat, ay sinampal siya ng kahiyahiya at iniwan siya ng walang habak sa harap ng lahat ng tao, pag-ibig, karera, pera, karangalan, lahat ng itinanim niya sa pamamagitan ng pandaraya ay salub. Lamang ng isang umaga ay nabuksong ganap tulad ng isang kastilyo ngang buhangin sa harap ng alon ng dagat. Nagulumihanan at desperado, tumingin siya sa likurang balikat ni Jasmine at pagkatapos ay lumingon sa akin. Ang kanyang mata ay puno ng put ngunit halo rin ng kawalan ng kakayahan na kaawa-awa. Ngumiti ako ng dahan-dahan. Alam ko na ang lunas ng karma ay tunay na gumagana ng kahanga-hanga at pantay-pantay. Gumamit si Marcong pagtataksil para sa asawang inialay ang lahat para sa kanya, kaya sa huli ay nakatanggap rin siyang pagtataksil na mas masakit at mas kahiya-hiya pamula sa taong itinuturing niyang pinakamahalaga. Pagkatapos umalis ng ama at anak Nathan, iniwan ang isang kalat at kahihiyan. Ang silid ay nalunod sa isang mabigat na katahimikan. Lahat ay tumingin kay Marco at pamilya niya nang may tingin ng pahamak at kaunting kasiyahan. Ang kanilang dula ay nagtapos ng napakamarahas, higit pa sa inaasahan ng sinuman, ngunit alam ko na para ganap na mapawi ang lahat ng balak nilang labanan, para wala ng kahit anong pag-asang maari silang kumapit, kailangan ko pang gupitin ang huling sanga na maari nilang hawakan. Mga misteryo na alam ko lamang. Mga misteryo na ganap na wawasakin ang huling natitira pang dignidad ni Marco. Tumingin ako kay Marco, na nanatiling nakayuko sa sahig. Pagkatapos ay tumingin kay Crystal, na umiyak ng walang patid tulad ng isang batang pinalis ang kendi. Marco, tumayo ka na, mayroon pa akong ilang bagay na nais kong linawin bago tayo opisyal na tapusin ang lahat ng relasyon. Nanloloko si Marco na tumayo, ang kanyang mamata ay walang buhay, parang isang pupet na naputol ang tali ngayon. Hayaan akong kundaliin, walang natitira pang lakas para labanan. Sinabi mo na hihiwalay ka sa akin dahil si Jasmine ay nagdadala na iyong anak. Hindi ba? Tinanong ko. Ang aking boses ay pantay na walang emosyon. Kailangan mong bigyan siya at ang batang ang lugar. Iyon ang dahilan na sinabi mo sa akin at malamang ang dahilan din na sinabi niya sa iyo para pilitin kang mabilis na humiwalay. Nang hina at tumango si Marco na tulad ng isang makina. Iyon ay ang perpektong dahilan, ang pinakalehitimong sanhi para ibitin niya ako ng may asal, para mapagkunwari niyang siya ay isang mapanagutang lalaki. Kaya lubos akong nagdadalamhati sa pagbibigay sa iyong masamang balita. Sinabi ko, ang aking mga mata ay may kaunting awa, dapat mong pumunta sa ospital para ipasuri ang iyong reproductive health. Ayon sa medical na record na aking hawak, itinangal ko ang isang maingat na nakalagyan ng selyo na medical na dokumento, 2 taon na ang nakakaraan, matapos ang isang matinding viral fever na nagkaroon na komplikasyon. Ikaw ay naking hindi na maring magkaroon ng anak. Ibig sabihin, wala ka ng kakayahang magkaanak pa. Muli ay nagulat ang buong conference room. Lahat ay nabuklan ang bibig, hindi makapaniwala sa narinig. Si Marco ay nang lalaki ang mata na tumitingin sa akin nang hindi kumukurap. Hindi maaari. Nagsisinungaling ka, nagliha ka para lumaban sa akin, ikaw ay isang masamang babae. Nagsisinungaling ba ako? Ngumiti ako ng malungkot, nakalimutan ka na ba? Noon ay napakasakit mo, nakatanggap sa ospital ng isang buong linggo, ako mismo ang nagpuyat ng maraming gabi para alagaan ka. At narito ang resulta ng pagsusuri mula sa pinakakilalang ospital sa lungsod. Nagsalita ng lihim ang doktor sa akin, ngunit hiniling ko sa kanila na ganap itong itago. Ayaw kong ikaw ay masaktan, hindi ko gustong maapekto ang iyong pagpapahalaga sa iyong sarili bilang lalaki. Umasa pa nga akong makatulong ang modernong medisina. Ngunit hindi ko naisip na habang ako ay nagsisikap na panatilihin ang kaligayahan ng ating pamilya para protektahan ka, ang gagawin mo ay gamitin ang bata na hindi naman umairal para saksak mo ng malupit ang aking puso. Ang malupit na katotohanan ay inilantad ng walang habag. Si Marco ay nanghilakbot. Nagsisikap siyang alalahanin,
Totungang minsan siya ay matinding sinipag, na ospital ng isang buong linggo, at pagkatapos nun ang kanyang kalusugan ay bumaba ng malaki, ngunit hindi niya matanggap ang nakakatakot na katotohanan ito. Kung ganoon ang bata sa tiyan niya, kanino ang batang iyon ay tiyak na hindi mo. Sinabi ko nang may katiyakan, ang boses ay puno na panunuya. Si Jasmine ay isang matalino at mapanlinlang na babae. Siya ay hindi lamang ikaw ang kasama, niloko niya kayo at ang kanyang ama. Nakaroon siyang relasyon sa labas sa isa pang lalaki at nais gamitin ang bata bilang isang kasangkapan para mayakay ka at opisyal na makapasok sa Santos Group, maging asawang pangulo, saklaw ang kayamanan ng dalawang pamilya. Ngunit hindi niya naisip na ang kanyang perpektong plano ay mabibigo sa huling sandali, sapagkat lubos niyang minamaliit ang asawang tahimik na ito. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa sa pagkawalang pag-ari, higit pa sa pagtatalikod ng kasosyo at kerida. Tumatamang-tama ito sa pagpapahalaga at huling natitira pang dignidad ng pagiging lalaki ni Marco. Hindi lamang siya nalinlang kundi naging tanga rin siya, isang piyon sa plano ng iba. Itinakwil niya ang asawa na inialay ang kabataan para sa kanya para sumunod sa isang babae na sinaungsong niya para siya ay mag-aruga ng anak ng ibang lalaki. May sakit pa bang higit na nakakahiya? Bumagsak si Marco. Ang kanyang iyak ngayon ay hindi na pagkukunwari kundi iyak ng isang taong ganap ng nasira. Natalo siya na lahat sa paraang hindi maaring maging mas kaawa-awa pa. Ang mahuling misteryo ay inilantad na walang natitirang sulok ng pandaraya na makakatagong pa. Ang dula ay tunay nang nagtapos ng may trahedya para sa mga masasama. Pagkatapos ng araw ng tadhana sa stockholders meeting, ang buhay ng pamilya ni Marco ay tunay nang nagbulong. Bumaksak mula sa tuktok ng karangalan pababa sa pinakailalim ng impyerno. Eksaktong 24 na oras pagkatapos, tulad ng aking sinabi, pinilit silang umalis sa maringal na villa. Isang profesional na koponan ng pagpapatupad kasama ang security personnel ng aking investment fund ay dumating ng personal para bantayan ang proseso ng pagsasali-sali nila ng gamit. Counting personal na damit lamang ang maaari nilang dalhin. Ang natitirang maluho at branded na mga bagay ay nasilyo para paghintay ng liquidation. Mula sa mga Panginoon na namumuhay sa karangyaan at serbisyo, biglang naging taong walang tirahan, nakatayo sa labas ng daan na may ilang maleta. Sa kaunting parang natitira, si Marco ay nakahanap lamang ng isang maliit, dusty at mamasa-masang silid sa isang mahirap na lugar sa gilid ng lungsod. Ang silid ay halos 20 metro kwadrado lamang. Ang dingding ay balatan na lumang kasangkapan, maikting at marumi. Dito na ang bagong tirahan ng 3 taong sanay sa marangiyang pamumuhay. Ang biglaang pagbabago mula langit patungo sa impyerno ay isang sobrang malaking pagkabigla na wala sa kanilang 3 ang makakatanggap. Ang masumunod na araw ay isang serye nga pag-awaye, pagsisisi at pagpapalibasa sa isa-isa. Wala na silang pamilya kundi 3 kaaway na napilitan na mabuhay sa ilalim ng isang kisame. Si Esta, pagkatapos umuwi mula sa ospital, ay hindi na isang marangyang asawang pangulo. Buong araw siyang umiyak at nanunumpa. Inililipat ang lahat ng kasalanan kay Marco at Crystal. Dahil sa inyo ito lahat, dahil sa hang Marco na pinagamit ng babae at hindi nakita, dahil sa palagiang paggastos ni Crystal. Sinira ninyo ang pamilyang ito. Ngayon ay nagliwanag na ba kayo? Si Crystal naman, na dating prinsesa na pinalayas, ay hindi rin manahimik at nagsalita ng malakas. Sino pa ang magsasalita? Hindi ba si nanay ang pinakasakim, laging nagpapayo kay kuya na iwan si ate Carla para mag-asawa ang mayaman? Hindi ba si nanay rin ang nagastos ang pera tulad ng tubig? Kaya ngayong ganito na, sino pa ang maaring sisihin? Si Marco, ang haligingang pamilya, ngayon ay naupo lamang sa isang sulok at nalulunod sa alak. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Ang syok na mapagtaksilan sa pag-ibig at pera na mapahiya ng ganito ay ganap na nakpababa sa kanya.
Sa tuwing siya ay lasing ay nagwawasak ng kasangkapan, sumisigang ang pangalan ko at ng pangalan ni Jasmine, pagkatapos ay nagtatalong nanay at kapatid niya, tinatawag silang mga lich, pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Ang maliit na silit ay puno araw-arawng pag-away, pagmumura, tunong nagbasag na kasangkapan. Ang mga kapitbahay ay ayaw at lumayo. Para may ikakatustos sa buhay, sina Esther at Crystal, dalawang babaeng hindi pa kailanman nagtatrabaho, ng mabigat ay napilitan ng humanap nga hanap buhay, ngunit walang edukasyon, walang karanasan, at sanay sa katamaran, kaya ang trabahong maaari nila ay mga mababang trabahong kamay na dati ay hinahamak nila. Nakahanap si Esther ng trabaho bilang dishwasher sa isang simpleng charinderiya. Araw-araw na kailangan niyang hawakan ang langis at dumi. Ang kamay na dati ay maingat na inaalagaan ay ngayon ay naging magaspang at mamuo. Si Crystal naman ay nakakuhang trabaho bilang manggagawa sa isang pabrikang damit. Kinakailangan na mukhain ang isang makina mula umaga hanggang gabi na may kaunting sahod na hindi niya mabibili kahit isang stick ng lipstick tulad noon. Ang mahirap na buhay ay nagpagalit pa sa kanila, nagsimula silang magsisi, lalo na si Esther, sa mga gabing walang tulog na nakahiga sa isang lumang at uminit na kama na naririnig ang tunok ng gadaga sa kisame. Naalala niya ako, naalala niya ang mamainit at nutritious na pagkain na aking niluto, naalala niya ang bahay na laging malinis, mabango at maayos, naalala niya ang aking pagkamagili, pagtitiis at kasipagan. Nagsimula na niyang mapagtanto na itinataboy niya ang isang manugang na mas mahalaga pa sa ginto, isang tunay na makina ng kayamanan. Ipinagpalit niya ang isang diamante para sa mga mapakunwaring bagay at mga walang katotohanang pangako. At ngayon ay nagbabayad siyang labis na mahal na presyo, ngunit ang pagsisisi ay huli na. Hindi na nito mababago ang malupit na katotohanan na kanilang kinakaharap. Naganihin sila ng bagyo mula sa hangin na kanilang inihahasik, habang ang pamilya ni Marco ay nalulunod sa lusa ng pagbaksa at pagdurusa. Ang aking buhay ay nagsimula ng isang bagong kabanata, maliwanag at malakas tulad ng isang agila na muling lumilipat mula sa abo. Pagkatapos ng stockholders meeting, opisyal ko ng pinamamahalaan ang posisyon ng Pangulong Santos Group. Ang pangalang Santos Group ay pinanatili. Hindi dahil mayroon pa akong damdamin para kay Marco, kundi para ipaalaala sa aking sarili ang isang nakaraang hindi maaring malimutan at para igalang ang pagsisikap na pag-unlad ng aking biyenang lalaki. Ang unang hakbang ko ay buong-buo ang muling pag-ayos ng kumpanya. Tinanggal ko ang mawalang kakayahan at mga taong magaling sa pag-ali sa mga nagkakamali. Ang mga nagtatago ng maling gawin ng pamilya ni Marco, tipiko ay si Ariel, ang punong accountant. Sa halip, itinaas ko ang matunay na may kakayahan, ang matahimik na nagtatrabaho para sa kumpanya ngunit pinababa lamang. Si Anton, ang aking katulong, sa kanyang talino at katapatan, ay aking na-appoint sa posisyon ng Vice President, naging pinakamatibay kong kamay sa ilalim nga aking pamumuno. Ang kumpanya ay parang binigyan ng bagong buhay. Tinanggal ko ang mahuwad na proyekto, ang mga pinalaking kita. Nakatuon ako sa pagpapaunlad ng mga pangunahing produkto, pagpapataas ng kalidad, at muling pagtatayo ng kredibilidad sa mga customer at kasosyo. Si Enger Tan Pangulong Rizal Holdings, pagkatapos makita ang aking kakayahan at determinasyon, ay nagdesisyon na huwag na alisin ang puhunan. Sa kabaliktaran pa, nagdesisyon siyang dagdagan ang puhunan, maging isang mahalagang estratehikong kasosyo. Sinabi niya na nagtitiwala siya sa isang babae na lider na may parehong kakayahan at integridad tulad ko. Ang kumpanya ay dahan-dahang bumuti at lumago ng maayos. Naging ako isang bagong imahen sa mundo ng negosyo. Isang batang babae na pangulo, maganda, may talino, at punong kapangyarihan. Ang mga magazine ng negosyo ay nagsimulang sumulat tungkol sa akin. Ang aking kwento ay naging inspirasyon para sa marami, lalo na sa makababaihan. Wala na akong itinatago. Tinatamasa ko na ang aking sariling malaya at independenteng buhay. Bumili akong bagong condominium unit,
personal na dinisenyo ayon sa sarili kong estilo at panlasa. Naaklan ng oras para panghalakan ang aking sarili, para maklakbay, para makita ang makakaibigan. Napagtanto ko na ang kaligayahan ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kahit sinong lalaki. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa kalayaan, kumpiyansa, at sa pagmamahal sa iyong sariling-sarili. Sa ibang dako naman, ang buhay ni Marco ay lalong naging kawawawawa. Matapos may lunsad mula sa bahay, nalunod siya sa alak, wala nang sigasig para sa negosyo, at ang kaunting perang natitira ay mabilis na naubos. Higit pa rito, isang pangkat ng mga utang mula sa sugalan ang dumating upang humingi ng utang, isang lumang utang sa sugal na itinago niya sa akin. Walang perang pambayad, siya ay pinagmalabasan ng maito at halos mapatay. Para mabuhay, napilitan siyang magtrabaho bilang tiyargohan sa mga construction site. Mula sa isang maringal na pangulo, naging siya isang basa at maruming manggagawa. Ang malupit na pagkakaiba ay ang pinakamalaking parusa para sa kanya. Ang lunas ng karma para kay Marco ay hindi lamang espiritual at material sa pang-araw-araw na buhay kundi ang mahigpit na parusa rin ng batas. Ang magawi ne pandaraya sa pananalapi, pagpapeke ne datos para linangin ang mga kasosyo, sa buong panahon ne kanyang pamumuno ne kumpanya, kahit na pinagsikapan ko at ng aking koponan na iwasto ang pinsala, ay hindi namin ganap na mapawi ang lahat ng bakas ng makriminal na gawi, isang malawak na pagsisiyasat sa ekonomiya ang isinagawa. Sa hindi mapanggalingang katibayan na aming ibinigay at sa pahayag ng mga dating empleyado, isang opisyal na utos kam pag-aresto ang inilabas laban kay Marco Santos para sa malubhang krimen sa ekonomiya na nagdulot kam malaking pinsala sa mga mamumuhunan. Sa araw na siya ay inaresto, bumaksak ang isang matinding ulan na parang umiyak para sa isang buhay na sinira ng sarili. Walang kahit sinong dumating para bisitahin, walang kahit sinong nagmalasakit. Ang kanyang nanay at kapatid, matapos ang napakalaking pagkabigla, ay umuwi sa probinsya para mabuhay doon. Nahiya silang manatili sa lungsod, wala na rin silang isang sentimo para pangalagaan siya, ganap siyang nag-iisa, kailangan niyang personal na humarap sa parusa para sa kanyang hindi maaring patawaring kasalanan. Ilang buwan pagkatapos, bago dumating ang araw ng paglilitis kay Marco, natanggap ko ang isang sulat mula sa kanya, isang sulat na mabilis na sinulat sa isang kulubot na papel, ipinadala mula sa loob ng bilangguan. Sa sulat ay wala ng put o sisihin. Isinulat niya ang kanyang sukdulang pagsisisi, ang pagkakamali, kahangalan at paggabuot niya. Isinulat niya na ang maaraw at gabi sa loob ng apat na malamig na dingding ay ang mga pinakamalinaw niyang panahon. Nagkaroon siya ang pagkakataon na pag-isipang muli ang lahat para mapagtanto na ang pinakamahalagang bagay na nawala niya ay hindi ang kumpanya, hindi ang pera kundi ako. Hindi siya humiling ng patawad sapagkat alam niyang hindi siya karapat-dapat. Isang kahilingan lamang ang mayroon siya, makita ako ng isang beses bago ang paglilitis. Maraming nag-alinlangan sa akin. Isang bahagi ko ay ayaw na makita siya, ayaw muling pukawin ang kahit anong bagay mula sa nakaraan. Ngunit isang bahagi naman ay nagudyok sa akin na pumunta. Nais kong isarado ang kwentong ito ng buo, nais kong maglagay ng tunay na wakas para sa namamatay ng relasyong ito. Pumunta ako sa pitan, nakaupo sa harap niya sa pamamagitan ng makapal at malamig na salamin. Ang hitsura ni Marco ay payat at nagtatanda ng 10 taon. Ang buhok niya ay may mga puting hibla na, ang mamata na dating punong kayabangan ay malalim at walang buhay. Tiningnan niya ako. May isang tingin puno ng pagod at pagsisisi. Salamat sa pagdating mo, sinabi niya. Ang boses niya ay halos hindi marinig, nagsisihay. Wala kaming masyadong sinabi, wala nang dapat pang sabihin. Lahat ng samangloob, pag-ibig, at galit ay naging usok na sa paglipas ng panahon. Bago ang senyas ng bantay na tapos na ang oras, naglagay ako sa mesa ng isang talim ng papel na aking inihanda. Ito ang annulment papers. Sinabi ko, ang boses ay kalmado. Ngayon, ako na ang nag-inisyatibo. Nilagdaan ko na, pirmahan mo na rin para makalaya kayo at ako. Nanginginig na kinuha ni Marco ang papel.
Ang mga manipis na kamay niya ay bahagyang lumipas sa aking pirma. Tiningnan niya ako, isang huli at matagal na luha ang nahulog sa kanyang malungkot na pisngi. Ipinagpapatawad kita at salamat sa lahat, Carla. Iyon ang mahuling salita niya sa akin. Tumayo ako, lumingon at lumakad papalayo. Ni isang beses ay hindi ako lumingon kahit man lang habang lumalabas sa mabibigat at lumang bakal na pintuan ng piitan. Ang liwanag ng hapon ay mainit at maliwanag na sinaglan ng aking mukha. Huminga ako ng malalim, naramdaman ang amoy ng kalayaan ng isang bagong simula. Ang nakaraan ay tunay na iniwan sa likod, sa loob ng apat na dingding na iyon na malamig at madilim. Ang aking kinabukasan ay ang asul na langit, malawak at maliwanag sa harap ko. Ilang taon pagkatapos, si Marco ay nakalabas ng piitan bago mag-expire ang kanyang sentensya dahil sa mabuting asal. Hindi na siya bumalik sa lungsod, ngunit nabalitaan na pumunta siya sa isang malalayong lugar, namumuhay ng dahan-dahan, muling nagsisimula mula sa wala. Sina Esther at Crystal, matapos ang maraming taon ng paghihirap, ay nagbago rin ng kaunti. Wala na silang kabastusan at kaarugansya, naging tahimik at matipid. Nananatili sila sa probinsya at marahil iyon ang pinakamaayos na katapusan para sa kanila. Ako naman, nahanap ko ang aking bagong kaligayahan. Si Anton, ang katulong, ang kaibigan, ang kasama sa lahat ng mahirap na panahon. Sa wakas ay naging aking asawa. Ang aming pag-ibig ay walang ingay, walang pagpapakita. Ito ay dumating ng natural, itinayo sa pag-unawa, tiwala at pagpapahalaga sa isa't isa. Makasama naming pinamamahalaan ang kumpanya at pinalaki ang Santos Group na pinalitan ng pangalan sa Phoenix Group sa isang bagong antas. Makasama naming itinatayo ang isang maligayang pamilya na may magagandang at matalinong maanak. Ang aking kwento ay nagsara na ngunit ang aking buhay ay patuloy na nagbubukas ng bagong maliwanag at punong pag-asang pahina. Natuto akong isang napakamahalagang aral. Ang halaga ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kanyang pagsasakripisyo para sa iba kundi sa kanyang kakayahang tumayo ng malakas pagkatapos ng bawat pagbagsak at sa paglalago ng kanyang sariling kaharian. Minamahal na kababayan, ang dramang ito ng pamilya ni Marco at ang buhay ng ating tauhang si Carla ay dumating na sa katapusan. Isang paglalakbay na punong kabilaan, mga dramatikong pagbabago at mga luhang hindi lamang ng mga tauhan kundi marahil ay nga ating mga sarili, yaong sabay na sumunod at naghintay ng may kabagabagan sa kuwento. Nang ibaba ang kurtina ng tablado, nang mawala ang ilawang tanghalan, ang nananatili sa ating mga puso ay hindi lamang ang kasiyahan sa katapusan ng mga traidor kundi ang malalim na pag-isip at mahahalagang aral na dala ng kuwentong ito. Hindi lamang ito kuwento ng pag-ibig at pagtataksil, ito ay isang malinaw na pahayag laban sa kasakiman, sa ilusyon at isang magandang awit tungkol sa lakas, talino at muling pagbangon ng kababayan. Ang unang aral at ang pangunahing mensahe ng kuwento ay ang halaga ng kalayaan at ng pagmamahal sa iyong sarili, lalo na para sa mga kababaihan. Ang ating tauhang si Carla sa unang 7 taon kanyang kasal ay nakagawa ang isang pagkakamaling madalas na nagagawa ang mga babaeng Pilipino. Nagisakripisyo ng bulag, itinakwil ang karera, itinago ang kakayahan, tinanggap ang maging isang tahimik na anino sa likod ng asawa, na may naiveng paniniwala na ang sakripisyong iyon ay pararangalan na magtatayo ng isang kastilyo ng kaligayahan, ngunit nakamali siya. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lamang hindi nakilala kundi inakala pa itong pamang-asa, karga. Nagbigay ito ng pagkakataon para lumalim ang kayabangan ni Marco hanggang sa maniwala siya na lahat ng tagumpay ay siya mismo ang lumikha at ang asawang simple ay hindi na nararapat sa kanya. Ang kuwentong ito ay isang malakas na panawagan, mga kapatid na babae, huwag kailanman talikuran ang tunay na sarili. Huwag kailanman itakwil ang karera at pinansyal na kalayaan para sa kahit sinong lalaki. Ang tunay na pag-ibig ay hindi
isang panig na pagsasakripisyo, kundi isang magkasamang pagunlad. Ang isang lalaki na tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman gugustuhing maging anino ka, kundi lagi siyang magiging proud at magpapalakas sa iyo na lumukso sa iyong sariling paraan. Laging magkaroon ng plano B para sa buhay. Ang ganitong paghahanda ay hindi pesimismo kundi talino, isang pagtatanggol, isang paraan ng pagmamahal at pagprotekta sa ating sarili laban sa mga hindi inaasahang bagyo ng buhay. Ang ikalawang aral ay isang malalim na pag-unawa sa likas na katangian ng kasakiman at ilusyon. Ang pamilya ni Marco ay isang halimbawa ng kapag ang tao ay nabulaga ng kasakiman at kasariwaan, gaano sila nagiging tanga at malupit. Namuhay sila sa isang mundong ilusyon na kanilang sariling ginawa. Ilusyon ng talento ni Marco. Ilusyon ng walang hanggang kayamanan. Ilusyon ng kanilang sariling karangalan. Hinamak nila si Carla hindi dahil masama ang babae, kundi dahil sa kanilang mga mata, ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa pera at katayuan na nakikita nila. Hindi nila nakikita ang tunay na halaga, ang talino at nakatago na kakayahan ng babae, at ang pagiging maikli ang tingin. Ang pagkamaling ito ay nagpabayad sa kanila ng napakamahal na presyo. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa buhay huwag kailanman hatulan ang iba sa hitsura. Huwag kailanman hamakin ang mga tahimik na tao sapagkat ang tubig na tahimik ay malalim ang daloy at higit sa lahat, matuto kung saan, matuto ring kilalanin ang mga bagay na iyong mayroon. Ang kasakiman ay isang walang katapusang balon. Kapag nalaglag ka sa loob, lulunurin ka nito sa pinakailalim ng kasawian. Gagawin kang isang mariposa na naglulugmok sa apoy nang hindi man lang nalalaman. At marahil ang pinakamahalaga at makataong aral ay ang kwento tungkol sa pahihiganti at pagpapatawad. Ang pahihiganti ni Carla ay kahanga-hanga, matalino at matatag. Nagdudulot ito sa atin ng kasiyahan at kasiyahan, ngunit kung titignan ng mas malalim, makikita natin na hindi ito simpleng paghihiganti lamang iyon, ito ay isang paglalakbay upang ibalik ang katarungan. Hindi ginamit ni Carla ang masamang pandaraya, hindi ginamit ang karahasan, ginamit niya ang talino, maingat na paghahanda, at lakas ng katotohanan at batas para ilantad ang mga nagsakit sa kanya. Ang kanyang paghihiganti ay hindi lamang para mapawi ang galit kundi para protektahan ang kanyang pinagsikap at para maitatag muli ang wastong ayos. Mahalaga itong aral sa paharap sa kawalang katarungan at pagtataksil. Huwag malunod sa kalungkutan o isipin ang mga negatibong paraan ng pahihiganti. Gawing lakas ang sakit. Maging kalmado, mangolektang katibayan at gumamit ng batas ng sariling kabihasanan para protektahan ang sariling karapatan. Ang pinakamagaling na paghihiganti ay ang mabuhay ng mas maganda, mas maliwanag kaysa sa nga nakpabaya sa iyo. At sa huli, ang kuwento ay nagiiwan sa atin ng isang pahimik para pag-isipan ang pagpapatawad. Bisita ni Carla si Marco sa piitan ng huling beses. Ibinigay sa kanya ang papel ng annulment para makalaya ang dalawa. Ang kilos na iyon ay marahil ay hindi isang ganap na pagpapatawad, ngunit ito ay isang pagbibitaw. Pinili niyang isarado ang nakaraan, huwag hayaang ang put ay magpatuloy at magsifayo sa kanyang buhay. Ang pagbibitaw ay hindi kahinaan kundi kalakasan. Ito ay paraan ng pagaling ng sariling-sarili. Ang pagpapatawad sa iba ay nagpapalaya rin sa ating sariling kaluluwa. Umaasa akong sa pamamagitan ng kuwentong ito, bawat isa sa atin ay makakaroon ng karagdagang lakas para harapin ang mga hamon, karagdagang talino para makilala ang mga tunay at huwad na mga bagay sa buhay, at karagdagang tapang para mabuhay ng toto sa ating sarili, para lumikha ng ating sariling maligaya at matibay na kaligayahan. Ang kuwentong ito ay ganap na pantasya at may bahaging ang tulong ng artificial intelligence na layunin ay aliwan, at sabay ipinapadala ang malalim na aral tungkol sa tiwala, pagtataksil, at nakatago na lakas ng kababayhan kapag sila ay napipinto. Ang mapangalan ng tauhan, negosyo, lugar, at pangyayari ay pawangkatang isip. Ang anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay ganap na hindi sinasadya.